It's holiday season and marami sa atin nag-iisip ng kung ano yung magandang ipang giveaway, ipang negosyo, or simply ihanda sa ating family members. Here on our YouTube channel, I have shared several recipes of holiday baked goods. Madami dyan. Mamimili ka na lang. We have fruit cake, meron na tayo dyan brownies, iba't ibang klaseng brownies, meron tayong food for the gods, ube bars, at kung ano-ano pa. Pero para sa kagaya ko, na mahilig sa maaasim na dessert, hindi ko pa pala na-share itong recipe na to. Today, let's bake lemon bars. Ang dali-dali nito. Kaya ngayon ko lang siguro i-share to kasi meron akong kaibigan. Tuwing nagbe-bake ako nito, parang sinasabi niya, ay ayaw ko yan. Kasi ang asim, naaasiman ako. So parang nagkaroon ako ng notion na hindi po lahat tayo ay mahilig sa maasim na desserts or pastries. Pero natuklasan ko din na maganda din naman po pala kapag magre-regalo ka ng isang nakabox. Let's say, hindi lang puro brownies, hindi lang puro food for the gods, yung may iba ding flavor variation. 'Di ba? Kasi itong bar na to, this particular pastry, nakakatanggal siya ng umay. Napaka-refreshing. So let's start by preparing the pan. I'm just going to grease my pan with butter. So this is just butter. You can always use shortening, margarine, but I always prefer butter. So you just grease this. Sa aming bakery, in our pastry shop, what we use for greasing the pans are shortening or margarine. So shortening, ginagamit namin yon for cakes. Yung margarine naman, we use it for pag nagluluto kami ng mga Spanish bread. Ganon. But for personal, I use butter. Bakit ganon? Hindi sa nagtitipid ako na, ay, sinusulit niya yung mga customers. Hindi po ganon yun. Kasi ang butter, mas mabilis po mag-brown ang gilid ng produkto compared to when you are using shortening or margarine, mas mataas ang kanilang smoking point. So, ang ginagawa po nun sa product, mas maganda yung kulay. Eh tayo kasi, di ba, pag bumibili tayo minsan ng pandesal, ng ensaymada, pag nakita mong medyo tusta-tusta, ay, natusta, ayaw ko yan. Minsan may notion tayong ganon. But ako sa akin, okay lang yung tusta ang labas. But for commercial, pag maramihan ng binebake, mas prefer ko gumamit ka ng shortening or margarine. And then I'm just going to line this with non-stick parchment paper. Kasi ang lemon bar, yung feeling po niyan ay maninikit. So make sure to use non-stick parchment paper. Ayan, iline mo lang. Kung wala ka naman non-stick parchment paper, ang nabili mo ay yung generic. Kung ang nabili mo ay hindi non-stick, hindi mo na kailangan pang lumabas dahil traffic na. Pahiran mo lang ulit ng butter. Ganyan lang. You just brush it again. Para lang sigurado. Actually, when I'm baking Brazo de Mercedes Sans Rival, kahit na nakasulat pa dyan na non-stick, binabrushan ko pa din yan ng butter o kaya ng shortening. Para lang sigurado. Kasi nagsisimula po ako mag-bake, ang dami kong experiences na hindi ko maalis sa pan yung aking cake na binake. Diba? So, we always learn for experience. Ang dami kong sinasabi, no? Whenever I'm baking, ang dami-dami kong sinasabi. Kasi I just feel like you have to know only the truth. Nothing less. Kasi, ang pagbe-bake, malimit dyan, may pumapalpak.
So, kailangan talagang alam natin, not just the science, but also kung ano yung ating mga na-experience. So, next, I'm going to prepare the crust. O, di ba? Paskong Pasko, pati aking sifter, gold. So, for the crust, this is super easy. Sa mga bumili ng Baking Secrets, may lemon bars recipe ako doon. This one, I updated this 2 months ago. So, I have flour. This is just all-purpose flour. Isi-sift ko para sigurado. And then, I have powdered sugar. Kaya powdered sugar yung ginagamit mo kasi pulbos na to pino na. So, just in case, hindi masyadong uminit, maluto yung crust mo. Minsan nangyayari yun Wala kang makakagat na buo-buong asukal. Pag kasi sa crust, we don't want to feel yung may buo-buong sugar except for the top crust of the apple pie. Diba? Pag may cinnamon sugar sa ibabaw, ang sarap. So, the powdered sugar, make sure you sift it because as you can see, may buo-buo yan. And then, I have baking powder. Kaya ako naglalagay ng baking powder sa crust because ayaw ko yung antigas ng crust. Gusto mo naman yung may konting nag-erate siya ng konti so that whenever you bite, di ba malambot, gooey yung lemon feeling mo, may contrast. Flaky pa din, pero hindi matigas. And then I put butter. This is salted butter, room temperature butter. Kung ang butter mo galing sa ref, huwag ka malungkot, hindi mo na kailangan maghintay. Because, pag hinawakan mo yan, lalambot din yan kasi mainit ang ating mga kamay. And kakamayin ko to. Kahit na may mga magko-comment na, bakit hindi ka mag-gloves, blah, blah, blah. Kakamayin ko pa rin dahil dito ako masaya at isasalang naman to sa oven at naghugas naman ako ng kamay. And I'm going to use 1 piece of egg yolk. The reason why I'm putting this is para may protein, added protein na mag-blend sa ating mga ingredients. Kasi yung luma kong recipe, walang egg yolk. Ang nangyayari minsan, pag hinihiwa na, mas nagka-crumble yung crust and you don't like that. So, ayan, imimix mo yan. Diba? Kasi ang mga recipe, ina-update yan. Kailangan updated ka, hindi lang sa chismis. Pati sa mga bagong trends. So, maski ako hanggang ngayon, nanonood ako. O, diba, nag-YouTube ako, pero nanonood din ako ng YouTube ng iba. Kasi madami ka talagang matututunan Diba? Kailangan may humility ka na pwede ka talagang matuto sa ibang tao. Ako, when I used to hold baking classes, may mga attendees akong they would tell me, "Huy, kabe, ganito ginagawa namin." Nakikinig ako sa kanila. And then after that, I tried that. I tried their technique. Meron ako ditong flour on the side. Kasi medyo maninikit yan. So, maganda, i-flour mo yung kamay mo. Mimix mo lang tong ganito. Again, it's normal na maninikit. Pwede ka magdagdag ng flour on the side. Sa mga OC, ang maiidagdag mong flour, siguro sa tansya ko mga 1 to 2 tablespoons. Tansya ko lang po yun. Don't worry, hindi titigas yung butter mo kahit magdagdag ka ng konting flour. Ayan lang. You don't want to overmix this kasi ang gusto mong ma-achieve dyan is yung medyo flaky. Pag na-mix mo ng ganyan, ilipat mo na sa pan. Ito, sisimutin ko to. Okay? And then, pagkatapos niyan, what I'm going to do is, mag-flour ka ulit ng konti sa daliri mo, i-pre-press mo na yan. Ganyan lang. Ayan. Using this is very important. 50 pesos lang to sa Lazada or Shopee. Flat scraper. Ay! O, di ba? Nagkalamat, pero pwede mong i-flat ulit yan. This goes into my preheated
oven 350 degrees Fahrenheit, which I'm guilty, hindi ko na preheat. So, ipipreheat ko ngayon, kahit madumi at battery ang kamay ko, pero maghuhugas pala muna ako. Ayan. So, tong oven ko na to, may nakapansin na. Kayo talaga ha? Uy, bago oven mo nung nag-sale. Ano nga yun? 10-10. Nung 10-10, eto, nagpabudol ako. The brand is Ninja, hindi sponsored to ha. Pero nung nabili ko kasi, parang original price, 27,000. Nung 10-10, correct me if I'm wrong, parang 21K. Kasi, natuwa ako sa kanya, dalawa yung layers. 'Di ba? So, kung gusto mong dalawang lemon bar yung sabay, which na-try ko na, pantay naman ang luto. Tapos, maliit lang siya. Ayan, pipreheat ko. 15 minutes mo lang kasi, o 'di ba ang Shala? Digital. 165. Okay? Ayan. O, 'di ba? Tapos may pailaw. Huwag ka mag-alala. After mga 1 or 2 years, mapapaltan yan. Yung luma ko, ayun o, nilipat ko doon. Ayan. Pag tumunog siya, pwede mo nang i-bake to, 15 minutes. Buksan natin yung ilaw. O, 'di ba? May pailaw. And pag binuksan mo, titigil siya. Amoy chicken. Kasi nag-roast ako ng chicken dito the other day. O, ayan. Tapos, tutunog siya pag ready na. 'Di ba? Ganun lang kadali. Now, for the feeling, habang nakasalang yan, pero advance ako. May binake na ako dito. Oh, 'di ba? May binake na akong crust kanina. Pag kasi mga recipe videos ng baking, I think may feeling na din ako. Oh, may naka-ready na din ako, imimix ko na lang na feeling. Mamaya to. Pag mga recipe videos kasi na baking, I make sure na may naka-backup kami. Kasi kung halimbawa mabitawan niyan, ay hindi na mariremedyohan, ulit-ulit ang production namin. So let's prepare the filling. For the filling, I have here 1 whole egg. I'm going to put into my mixing bowl 2 egg yolks. Kasi gusto ko, in-update ko to, gusto ko yung parang may pagka nirecycle ko yung spatula, ha? Gusto ko yung parang may pagka leche flan style. This is calamansi juice na pigana. Binili kong pigana. Pakita mo nga sa kanila. Magtatanong yung mga yan. This is cream. Heavy cream or whipping cream. Ito, gusto ko lang pakita sa inyo kasi in-order ko po ito sa Lazada. Saint C. It's made in the Philippines. Less than 300 pesos. Gustong-gusto ko siya. Very natural. Kasi may nabili na din ako before. Hindi ko masyadong nataypan. Ito nataypan ko. 'Di ba? Kung minsan kasi guilty kami, although marami kaming puno ng kalamansi, yung hinarvest mong kalamansi, nanindigas na, wala ka nang mai-juice. So, ayan, bumili ko niyan. This is condensed milk. Hindi ko pala na-explain. Lemon bars, pero bakit kalamansi juice ang gamit ko? Kasi ako personally, mas gusto ko yung aroma ng kalamansi juice. Pero of course, you can always use lemon juice. Nakakalito, no? Lemon bars, pero kalamansi juice. Pagbigyan niyo na ako. White sugar. And this is baking powder. Para lang may konting alsa. And ito pa isa, naku, mababash ako. Lemon bars na walang lemon. This is a secret na natutunan ko kay Martha Stewart. Kasi, si Martha Stewart, mahilig siyang gumamit ng Meyer lemon. Yung Meyer lemon, I think sa US lang meron nun. Doon lang ako nakakabili nun. Para siyang lemon. Lemon ang itsura niya. Lemon talaga mismo. Pero yung lasa niya, parang kalahating lemon, kalahating orange. So, when you consume it, alam mo yon, yung hindi lang asim yung nakukuha mo, you get the aroma and the very nice flavor. So, the solution, pwedeng maghalo ka ng orange zest para balanced.
Hindi lang puro lasa ng lemon or calamansi yung malalasahan mo. O, in-order ko din sa Lazada to. OXO brand. Loyal ako dito sa brand na to. Buti nga meron na dito sa atin eh. Before kasi, pag pumupunta lang ako ng US, tsaka ako nakakabili nito. O, diba? Ang galing niya, oh. Ang nakukuha lang niya ay yung zest. Tsaka pag may goma to. So, pag tinokpo kong ganun sa bowl, hindi kaingayan. And then we whisk this together. I'm not putting vanilla extract. Ang wire whisk, tatanungin nyo, this is Matfer brand. Made in France. Para sa akin, this is the best wire whisk brand. So, kung may makikita ka, bumili ka. May kamahalan ha, Mahalia Jackson po itong Matfer brand. Saan ko binili to? Nako, sa Paris ko pa kasi binili to eh. Ayan, you just mix it like that. And then, ibubuhos mo lang yan dito sa crust. Kailangan kasi pag binuhos mo, hindi nakainitan yung crust. O, di ba bongga? Isasalang ko. Ito naman, 22 minutes. 22 minutes. Isa lang ang timer nito. So, gagamit ako ng isa pang timer. Now, magliligpit-ligpit ako. Next, gagawa tayo ng Italian meringue na ipapipe natin sa ibabaw ng lemon bars para talagang bonggang-bongga ang iyong lemon bars this holiday season. Okay, so gagawa tayo ng Italian meringue. Masyadong malaki ang aking kaserola. Kaso lang, pag dito, hindi nakakapit ang thermometer. Oh, kapit pa din. Ang galing, ha? Okay. So, lutuin muna natin yung ating syrup. So, to make the Italian meringue, meron ako ditong asukal. And meron ako ditong tubig. So, pagsasamahin ko lang yan dyan. And then, I'm just going to cook this until hard ball stage. So, medyo, ano yun? So, kasi sa candy making, when you're cooking syrups or sugar, may mga stages yan. Yung hard ball stage, yun yung pagka nilubog mo sa tubig yung caramel or yung syrup mo, yung medyo matigas na siya. Matigas pero napipindot mo. Nagfa-firm. Okay? So, we're going to use the help of a candy thermometer or simply a thermometer. Basically, kailangan nating ma-reach for hardball is 260 to 265 degrees Fahrenheit. So, kapag ito is mga nag-150 na yan, magsisimula na akong mag-beat ng aking egg whites. So, put the egg whites there. Kaya ako merong konting lemon juice dito because the lemon juice helps stabilize the egg whites. Pwede ka din gumamit ng creme of tartar or just a pinch of calamansi juice. Kung excited ka naman, pwede mo na din i-mix to ngayon. Medium speed lang. So, kung excited ka, wag masyadong malakas ang mixer kasi baka ma-overbeat mo naman. O, pagka gumagawa ka ng syrup, medyo i-shake mo yan. Hindi ko na nga nilagyan to ng lemon juice, pero maganda o. Pero lagyan ko din ng konti. Just drops. Okay, 210. Ayan, malapit-lapit na. Pero akala mo lang malapit na, medyo matagal-tagal pa yan. So, ito, hinaan ko ulit. Hindi mo pwedeng patayin to, ha? Pag sinimulan mo na yan, you have to keep it moving. Kasi magtutubig ang egg whites. Pag nagtubig ang egg whites, we call that dry. Di ba how ironic? Nagtubig, pero ang tawag, dry. Eto, kumukulo na yung syrup. Malapit-lapit na din to. Makikita mo 220 ngayon, di ba? But when I swirl it, magbabago ng konti yan.
So, kaya kailangan medyo nakabantay ka. Tataas bigla ang temperature niyan. Ayan, 216 na. Pwede mo nang patayin. And then, i-check na natin ang egg whites. Kailangan tong egg whites mo soft peak bago mo ibuhos yan. Okay, konting mix pa dito. Kasi kinabahan ako kanina. Feeling ko, napaaga ako dito. So, lakasan mo na yan. Ito po ha, panawagan, paalala. Wag na wag po kayong hahawak dyan kasi mapapasigaw po kayo. Because sugar is a conductor of heat. Naalala ko dati, wina-warningan ko yung mga student ko sa culinary school. Wag kayong hahawak dyan, mapapasigaw kayo, maya-maya, may sumigaw na. Napakainit po niyan, talagang malalapnos ang kamay mo. Okay? Soft peak. Pag soft peak na siya, I'm going to pour this steady stream while the mixer is on. Ang gagawin kasi nito, kailangan ibuhos mo siya habang mainit. Ayan, mainit. Ibuhos mo siya habang mainit. This will kill any existing bacteria in the egg whites, and also this will stabilize your egg whites, your meringue. Okay, now you have to leave the mixer on. Iiwan mo yan dyan, pwede mong lakasan ng speed. Kasi ngayon, makikita mo na medyo may pagkarani siya. Runny pa. And pag hinawakan mo, mainit-init. You have to leave it on, running high speed, hanggang medyo mag-cool down na yung mixture. And magiging pipeable consistency. Sarap. So, eto, dumikit kaya kinain ko na. Meron akong binake kanina, pinalamig ko na. So, let's loosen the sides of the pan first using may angled tuloy plastic spatula or scraper. Etong boiled icing, okay na siya. Ayan o. We call this boiled icing, by the way. Yung mga birthday cake ng mga bata na iba't ibang kulay, ito yun. So proud of myself. Kasi, siguro mga 6 years, since pandemic, hindi ako gumawa nito. O, diba, nagawa ko pala ulit. Charot. Dapat pala mag-recipe video tayo ng, yung tuturuan ko kayo gumawa ng wedding cake. Yung layer na cake. Oy, marunong ako gumawa nun, ha. So, loosen the sides. Okay. So, now I'm going to show you how to dress these lemon bars. So, let's get a knife. May sharp knife ba ako? To easily cut it, pwede mong painitan yung knife ng konti lang. And then, let's just cut this. Ah, di ba? Kita mo yung gitna, gooey. Clean your knife. This is how we slice our cakes. Now, i-plate natin. Look at that beauty. Diba? Look at that beauty. And, ang maiipagmalaki ko dito, it's not just beautiful, it's also delicious and not too sweet. Now, I'm going to show you different ways to dress this. First, eto yung bonggang lemon bars. Hindi mo kailangan gawin. Actually, you don't need to prepare this. Naisipan ko lang kanina na why don't we show you
how to prepare the boiled icing. I have here a tip, Wilton 6B. Nakalimutan ko na po ang tawag dito sa tip na to. Marami naman sa inyo ang nanonood ang magagaling mag-decorate ng cake. Pangalanan nyo po. Okay. Lagyan mo ng boiled icing. Ako, nagpa-practice muna ako. 'Di ba? Para hindi tayo napapahiya. Nagpa-practice ako. Saan ka magpa-practice? Humanap ka ng kasing lapad niyan. Tapos, doon ka mag-practice kung anong strokes ang type mong gawin. 'Di ba? Tapos, ayan, may balik mo doon. Practice ka ulit. Gusto mo namang seashells. Seashells. Ako nagsimula ako sa seashells eh. Seashells yan. Na mukhang hindi seashells. Yung ganon, di ko alam kung anong tawag doon. Ako, ganon ang gagawin ko. Doon sa hindi ko alam kung anong tawag, yun ang gagawin ko. Ngayon, may isa pa akong ituturo sa inyo kung beginner ka. Beginner! Lahat naman tayo nagsisimula as beginners. Pero ako, sa cake decorating, hanggang ngayon, beginner. Ganito yung pwede mong gawin. Shala to, ha? Gagawa ka ng mga ganon. Anong tawag dyan? Tent. Di ba? Parang tent. O tapos, lagyan mo ng seashells sa gilid. Parang di naman pang beginner yan eh, no? Yung tent kasi, charot lang yon ha? Hindi po talaga tent ang tawag dyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero yan ang pinakamadali. Kung puro nakataas yung gagawin mo. O, let's say nakataas. Push, up, push, up, push, up, push, up. Kinapos doon, isa pa, push, up. O, diba? Push, up, push, up, push, ay, kinapos ng up. Isa pa. Yan ang pinakamadali. Stars. We call that stars. Okay? Pero may mas madali pa dyan. Ipapakita ko sa inyo. Ano yung pinakamadali? Ipahid mo lang. Pero pag nagpahid tayo, hindi naman yan yung basta-basta mo ipapahid. Actually, mas madali palang mag-pipe. Mag-pipe na lang tayo. Na-stress ako dito sa pagpapahid. Pero alam nyo, kung anong pinakamadali, dastan mo ng powdered sugar. Yun naman talaga lemon bars eh. Ginulo lang natin ang buhay natin. Diba? O, dastan mo ng powdered sugar. Diba? But dear, the choice is yours. Parang nagtayo ka ng pastry shop sa Paris. Natin takpan yan. Imagine, isa-serve mo to sa pamilya mo. Diba? Dadating yung hipag mong chismosa. Nakita niya yan, quiet siya. Kasi, diba, ikaw ba naman? Ikaw na. Pati yung hipag na chismosa, dinamay ko, no? O, hindi pa tapos yan, ha? Maghintay kayo. May pasabog pa tayo. Ito-torch pa natin yan. Mahina lang, ha? Huwag ka ma-overwhelm kasi dapat po yan, hindi yung sunog na sunog. Accent lang. Pag nagto-torch tayo, it's not just for the eye aesthetic. This also adds flavor. There you have it. Our bonggang-bonggang lemon bars
Super easy to prepare, but you see how beautiful it is pag sinerve mo yan, not just to your family, pwede mong ipang negosyo, talaga mapapawaw. Ito po, don't worry, hindi po ito nasisira kasi luto na po yan eh, it's boiled. Okay? And meron pa akong nandito sa oven na nakalimutan ko na. Pero babalikan ko po yan. Tikman muna natin, dear. Tikman mo yung lemon bars. Diba? Ikaw, mahilig ka sa lemon bars. Pero before, aminin mo, dear, etong ganito lang ang lemon bars na natitikman mo. Ito. Hindi, di ba before, gumagawa ka nito, yung cupcake. Cupcake na yun. lemon flavor. Tapos merong, ano bang tawag nitong nasa ibabaw? Meringue. Yan, may meringue sa ibabaw. Meringue. 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 Dapat ganon, di ba? Social. Pati yung pagbuka ng bibig. Meringue. Meringue. Yung parang, ang meringue. Hindi meringue, okay? Meringue. And this is called Italian meringue. Ang ginamit ko, kalamansi. Harap. Ang masarap kasi dito, yung meringue. Siya yung nagbabalance dun Ng sa asim, asim. no? Ayan dahil yung crust, yung lemon filling, yung meringue. Before kasi, nung dinevelop ko yung recipe, I used pure lemon. Until nag-comment sila Erin, sila Larry na masyadong maasim. So, ginawa ko, I used calamansi. And then, I used orange zest. And then kanina, nung nasa sauna ako, nung nasa gym pala ako, naisip ko bigla, parang maganda, lagyan ng meringue. Kasi, alam mo yon yung parang very usual, if you will just put the powdered sugar on top. Buti nga, nilagyan mo ng meringue. Kasi, bukod dun sa mas masarap, pag ipangbebenta nila, mukhang, ano to, premium, di ba? Yes. Super premium siya. Tsaka nga pag may mga bisita kang dadating, di ba? Halimbawa, dadating yung, yun nga, yung hipag mong chismosa, yung kapitbahay mong chismosa at jinggitera. May dala-dala. Look, ito ginawa ko, oh. Pagka nilabas mo, ito yung gawa ko. Yun nga. So, okay nga. Di ba? Pagka may pa-follow up pa, Hindi, hayaan mo sila. Kasi, di ba, chismosa sila. So, masisismis ka na bongga yung mga dessert hindi na. eh. Yung mga chismosa kasi, hindi sila nagchichismis ng maganda. Pag nakakita silang bongga yung dessert mo, alam mo, sarap nga ng handa, hindi man wala man ng pa-take out dyan. Madamot yan eh. Ganun ang mga chismosa. Hindi, so dapat may pa-take out ka. Ano naman Ganun lang yun, di ba? Ano naman yun? Hindi. Nagpakabusog na sa bahay mo eh. So dapat may pa-take out ka. Pag pinag-take out mo, chismosa, ganito yan. Nagpa-take out, ito lang. Eh, ang dami-daming natira doon. You really cannot place chismosas and inggiteras. Kaya ako ang natutunan ko, inggitin mo sila lalo. Okay, we're going to see you all soon. Gumawa ka na. Si Bambi. Bambi, pwede ba? Pwede kay Bambi to eh, no? Hindi natin sure. Pwede, hindi na wala naman dito yung mudra kills mo. Uy, ang dami. Konti lang. Wala ang mudra. Konti lang. Wala Bambi. ang mudra. Oh. Kiara! Come, Kiara! Ay, naku, Bambi. Come here! Hindi ata mahilig sa maasim si Kiara. Tingnan natin. Wow! Sarap. Kiara. Dito, Dan. Para. Ay! Ayan. O, Kiara. tapos nasa na yung gitera? Ay! yung, yung chismosa. Nasa na? Yung chismosa. Diba? We will see you soon. Bye!